Alam mo, gusto kong may sabihin sa'yo. Isang bagay na baka matagal mo nang nararamdaman, pero ayaw mong aminin. Ang pagiging nice o mabait, hindi yan palaging tungkol sa kabutihan. Minsan, ang totoo, tungkol yan sa pagiging ligtas. At kung may naramdamang kirot yan sa puso mo ngayon, para sa'yo to. Isipin mo to. Ilang taon mo nang inaalagaan ang lahat. Sinisigurado mo na komportable ang bawat tao sa paligid mo. Pero, kailan ka huling tinanong kung ikaw ay komportable? Sige nga, isagot mo. Wala, 'di ba? At diyan mismo nagsisimula ang lahat ng bigat. Okay, pag-usapan natin yan. Dagal yung bigat na yan. Yung pagod na nararamdaman mo, may pangalan yan. May malalim na dahilan. Ito ang tinatawag nating ang maskara ng kabaitan. Ito ang unang bagay na kailangan mong maintindihan at pakinggan mo to ng mabuti. Yung niceness mo, hindi yan totoong kindness. Isa yang survival strategy. Isang mekanismo na binuo mo para lang makaligtas sa bawat araw. Ang technical term para dito ay performative niceness. Ito yung klase ng ugali na natutunan mo parang isang script sa isang play. Ginagawa mo to para mapanatili ang kapayapaan, para di ka mapansan, para di ka maging problema, para gawing mas madali ang buhay para sa lahat. Ang kaso, maliban sa'yo. So ang tanong, saan ba to galing? Paano ka napunta sa puntong to? Well, para masagot yan, kailangan nating bumalik. Bumalik sa simula. Sa pagkabata mo. Kasi natutunan mo to nung bata ka pa eh. Natutunan mo na, para magkaroon ng kapayapaan, kailangan mo lang manahimik. Kasi pag nagsalita ka, pag gumawa ka ng gulo, may masamang mangyayari, may consequences. Kaya, mas naging madali na lang na maging yung easy na anak o kaibigan at dahan-dahan natutunan mong isipin na ang sarili mong pangangailangan ay hindi mahalaga. At dahil doon, naging ikaw yung taong hindi nagrereklamo, yung hindi gumagawa ng eksena. At ang galing, no? Pinuri ka pa nila para doon. Sabi nila, wow, ang bait-bait mo naman. Sana lahat katulad mo. At syempre, masarap pakinggan yun. Nung una. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimulang bumigat ang maskara. Dahil may kapalit pa lang lahat ng to. Mayroong mabigat na cost ang pagiging nice. Dito na nagsimula ang problema dahil nasanay na ang mga tao na palagi kang available at yung pagiging flexible mo, hindi na yung request. Naging requirement na. In-expect na nila yun sa'yo na parang obligasyon mo. At ito, ang dalawang magkaibang mundo na tinitirhan mo. Sa labas, ang nakikita nila, isang taong sobrang bait, selfless, easygoing. Pero sa loob mo, sa totoong nararamdaman mo, pagod ka na. Puno ka ng sama ng loob at higit sa lahat, pakiramdam mo, invisible ka. Alam mo ba yung pagod na hanggang buto? Yung pagod na kahit anong haba ng tulog mo, paggising mo, pagod ka pa rin? Hindi yan dahil sa trabaho. Yan ang pagod na dulot ng araw-araw na pagtataksil sa sarili mo. At dyan sa loob-loob mo, habang nakangiti ka sa labas, may isang tahimik na sama ng loob na unti-unting lumalaki. Parang laso na kumakalat sa sistema mo, pero hindi mo mailabas. At ngayon, kailangan nating harapin ang pinakamasakit na parte ng lahat ng ito, ang katotohanan na baka mahirap tanggapin pero kailangan. Handa ka na ba? Sagutin mo to ng tapat, sa sarili mo lang. Galit ka ba sa kanila dahil hindi nila nahulaan kung anong kailangan mo? Dahil kinuha lang nila yung mga bagay na kusa mong ibinibigay? Ito ang masakit na katotohanan. Pakinggan mo, hindi ka nila sinamantala. Ikaw mismo ang nagturo sa kanila kung paano ka dapat tratuhin. Ipinakita mo sa kanila, sa bawat pag-oo mo kahit gusto mong humindi, sa bawat pangingiti mo kahit nasasaktan ka, ipinakita mo sa kanila na ang comfort mo, ang oras mo, ang energy mo ay negotiable. At naniwala sila sa'yo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil napakagaling mong umarte. Ngayong alam mo na yan, ang good news ay ito. Kung ikaw ang nagturo sa kanila, ibig sabihin, kaya mo rin silang turuan ulit. This time, ng tamang paraan. Panahon na para bumalik sa totoong ikaw. At linawin natin, okay? Hindi ito tungkol sa pagiging masama, o suplado, o selfish. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging honest, tapat sa sarili mo, at tapat sa kanila. So paano? Well, here's how you can start. Step 1. Itigil mo na ang pag-arte.
Hayaan mong mahulog yang maskara. Step 2. Magsimula kang maging tapat. Sabihin mo ang hindi nang hindi ka humihingi ng paumanhin. At step 3, bawiin mo ang espasyo mo. Ipaintindi mo sa mundo na ang mga pangangailangan mo ay mahalaga. Magiging madali ba? Hindi. Sasabihin ko na sa'yo, may mga taong magagalit. Sila yung mga taong nakinabang sa pananahimik mo. Pero ito ang tatandaan mo, that's their problem, not yours. Isang mahalagang paalala, ang explainer na ito ay para lamang sa educational purposes at hindi ito kapalit ng professional medical advice. Napakahalagang na kumonsulta ka sa isang mental health professional para sa tamang gabay sa iyong sitwasyon. Tandaan mo to, hinding-hindi ito dapat nagkakahalagan ng pagkatao mo para lang magustuhan ka ng iba. Ang tanong na lang ngayon, handa ka na bang itigil ang pagbabayad? Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.